Ayun, bukod dun sa paghugas ng pinggan, kayo din ang maglalaba. So, natapos ko na yung morning routine, palabas kami ng kwarto, nagulat ako, yung isang nurse pala naka-duty ko, nakatayo lang siya the whole time sa pintuan, pinapakinggan at pinapanood yung ginagawa ko. Ano naman yung difference ng Siren Hoite and practical nurse in terms sa pag-handle ng medication, lalo sa nursing home? Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. I am Francis and more than 8 years na po ako nakatira dito sa Finland. So, doon sa mga new subscribers ko po, thank you very much doon sa latest na vlog ko po na pinost ko last week. Nadagdagan po ako ng 20 new subscribers. And thank you so much po. And doon sa mga bago naman po sa channel ko, and please don't forget to subscribe. Ayan, so yung huli ko pong pinost is about dun sa routine and sistema ng nursing home dito sa Finland. So, nag-work po ako under private company ng 4 years dito sa Finland. So, yung vlog ko po today is part 2 kasi marami pala akong hindi na isama doon sa una kong vlog. So, ayan. Welcome po! Ayan, so i-continue na po natin yung idadagdagan ko pa yung mga nabanggit ko po doon sa unang vlog. So bukod dun sa routine na nabanggit ko po doon sa unang vlog, yung Amo Toimet, Ilta Toimet, ayan. Tapos yung about sa Omahoytaya, yung sa pagpapalabas ng pasyente, yung pagpapasyal sa kanila, I mean. Tapos ano ba ba? So, ayun po, please watch po yung una kong vlog. And dito naman po sa part 2, ang idadagdag ko is about sa medications, about dun sa food, and about dun sa kitchen, clothes, and dun sa ano ng basura, pagtatapon. Ayan. So, umpisa po natin sa meds. Doon sa una ko pong vlog, may nag-comment is about doon sa medication, sa, dito, ayun nga, doon sa meds ng mga residents po ng nursing home. So, sa medications po dito sa Finland, lalo sa nursing home, uso yung tinatawag na Dosetti. Yung Dosetti is, alam niyo yung mga ginagamit ng mga nanay-nanay natin na sa mga gamot nila, yung Monday to Sunday or Sunday to Saturday, yung 7 days a week, tapos may morning, afternoon, ganyan-ganyan. So, uso yun dito. So, ang ginagawa sa sistema dito is nagpe-prepare na sila ng good for 1 week na gamot ng mga residente. So, ang gumagawa po noon, meron din sinatawag na laken yako. So, yun yung paglalagay ng gamot doon sa dosente na tinatawag. So, ang may responsibility dito is yung Siren Hoytaya and yung Lahi Hoytaya. So, yung mga nursing assistants and partially yung mga Lahi Hoytaya na students and Siren Hoytaya na students, partially hindi pa sila allowed. So once na na-reach na nila yung tinatawag nila na opinto piste, yung parang units mo sa school. So parang kapag na-reach mo na yun, pwede ka na mag-take ng exam and pwede ka na mag-handle ng medications kahit hindi ka pa-graduate. So, ayun. So meron pa silang tinatawag na Anyapusi. So uso rin naman to do sa mga under private company. So yung Anyapusi is ito yung usually kasi yung mga gamot naman ng matatanda, yung mga maintenance is usually fixed naman yan eh. So, kaya ang nangyayari dyan, ino-order na yan sa pharmacy. May parang may kontrata yung company or yung branch na yon ng nursing home doon sa isang branch din ng pharmacy. Tapos, ayun, yung pangalan ng pasyente, yung details, yung henkilotonus, tapos kung anong oras, anong gamot. So, darating na yun, parang isang pakete, tapos parang isang roll yun ng gamot. Parang good for 30 days yata yung, if I remember correctly, parang good for 30 days yung isang set na ibibigay doon. So, paano naman kapag may nabago
nagbigay ng doktor ang order na, itong gamot, masyado nang mababa ang BP ng residente, hindi na pwedeng bigyan ng gantong ng gamot sa pang-BP. So, ang nangyayari, kunwari, parang kaka-deliver lang, tapos merong changes sa gamot. So, ang ginagawa, tinatanggal nila manually yung specific na gamot na yun doon sa Anya Pussy. Tapos, ayun. So, iano na yun, parang i-discard na yun, itatapon na. Tapos, ano pa ba? So, sino naman yung nagbibigay? For example, sa morning shift. Sa morning shift, usually nandiyan yung mga Siren Hoitaya. Usually sila yung nag-handle, nagbibigay sa mga residente ng gamot. Minsan naman, kapag, depende kasi sa branch so may mga branch na isa lang yung Siren Hoitaya and hindi siya team ni Bastava. So, ibig sabihin, parang regular employee lang siya na Siren Hoitaya or na RN, tapos, wala siyang ginagawa na administrative na trabaho. So, parang regular staff lang siya doon. So, mostly, meds yung hinahandle nila. And nag-handle naman sila ng mga resident, nagpapaligo din, ganyan-ganyan. Tapos, if ever naman, depende rin sa usapan ng practical nurse ng Lai Hoite and ng Siren Hoite kung sino mag-handle ng meds. Minsan, nasa area lang yung Siren Hoite, nag-handle lang ng mga residents. And yung meds, yung practical nurse ang naghahawak. So usually, yung pag-handle ng meds is doon sa person na practical nurse na nag-handle ng kitchen. So at the same time, binibigay niya yung pagkain and binibigay niya yung gamot. Ayun. So, medyo magulo ba yung mag-explain ko? So, yung naman yung difference ng Siren Hoite and practical nurse in terms sa pag-handle ng medication, lalo sa nursing home. Kasi sa ospital, malaki talaga ang difference So, sa nursing home, pareha sila pwedeng magyaka tinatawag na magyaka ng gamot. So, yung pagyayaka is yun yung paglalagay ng meds dun sa dosette. So, pareha sila pwedeng gumawa nun. And second, yung mga subcutaneous na tawag dito, ng mga injections. So, insulin, enoxaparin, mga ganyan. So, pwede both. Tapos, kapag naman mga IM na, ano pa ba mga IM, mga antibiotic? Kasi sa nursing home, hindi pwedeng maglagay ng IV, hindi nag-IV sa nursing home. So, yung mga, in very, very rare cases, so nag-i-inject ng antibiotic through IM, under Siren Hoite. So, hindi na pwedeng mag-handle ng IM and IV ang practical nurse. And yung mga nursing assistants naman and practical students na wala pang medication permit, hindi sila allowed magbigay ng kahit anong medication. Kahit utusan ka na bigay mo yung nasa medication cap na ready nung practical nurse na nag-handle ng meds. So, ayun. Hindi siya technically allowed magbigay ng gamot. And when I was in nursing home, talagang lalo yung mga Pilipino kasi mabait So, sige na nga, papakainin ko rin naman tong residente na to. Sige. Pero kunwari nagpapakain ka na ng residente. So, pakainin, so sinusubuan. So, kapag nandun ka naman na sa room, tapos dinala ng medication nurse, so, syempre hindi naman tatayo sa tabi mo yung medication nurse para ibigay isa-isa yung tabletas. So, kung nandun ka na, dinala niya directly dun sa room ng residente yung gamot, and nandun ka naman nagpapakain, ayun, allowed naman yun. Kasi dinala niya sa tamang doon sa tamang residente, hindi ikaw yung nandun sa, let's say, nasa kitchen o inabot lang sa'yo na, pakidala to kay ganito. So, iba naman yun na hindi siya yung nagdala directly doon sa residente. So, be careful doon sa mga ganun na mga mga situations. And ayun, so huwag kayong matatakot na tumanggi kasi wala silang masasabi sa inyo kapag sabi mo, nang bawal ako kapag hindi ako allowed. And before, nasa nursing home ako, merong lalo yung mga foreigner, hindi mga Finnish Pero although yung mga Finnish din naman, naguutos na ibigay kay ganyan yung gamot. And yung usually mga foreigner, sila yung, ayoko magsalita, pero ayun, makikita nyo rin pag nandito na kayo. So,
wala silang magagawa pag sinabi yung I'm not allowed na magbigay ng gamot. Tapos, and yun nga, nung time ko, may mga, ayun, mga nursing assistant and yung mga practical nurse students, talagang sinasabi nila na hindi ako pwede. I'm not allowed. And boy, and sa parang ganyan sinasabi talaga na. Wala naman magagawa yung medication nurse kung hindi pwede, tapos pinipilit mo. So, sila naman yung malalagot doon. So, and pag gano'n naman, hindi niyo naman kailangan awayin yung nagbibigay na. Pwede niyo naman sabihin politely kasi merong minsan parang nagagalit agad na, bawal nga mo. Galit na. So, pwede nyo naman sabihin in a professional way, in a calmly way, in a friendly way na, I'm sorry, hindi ako allowed pa magbigay ng gamot. So, kapag allowed na ako, why not? Ganun na lang. Diba? So, next naman po natin is yung food. O, diba? May body ko na naman ako. So, about sa food. Nung pagdating namin dito sa Finland, first week yata namin, yung first week namin, inayos na yung Hygienia Pass C. So, yung itong hygiene pass, alam ko may in Finnish and English. Pero nung time namin, English yung binigay sa amin na exam. So, requirement to para requirement to sa mga nagtatrabaho sa nursing home. Kasi, nurses ang nag-handle ng pagkain. Nagluluto ng pagkain sa nursing home, ang nurse. Diba? O saan ka pa? Pero hindi naman yung talagang hindi naman sila yung talagang nagigisa pa doon, nag-ano ng itlog. Pero I mean, for example, ayun, yung porridge. So, usong-uso dito ang porridge, yun ang breakfast po sa nursing home every day. So, yun talaga ang kinakain ng mga ano. Pero mga Finnish na hindi kumakain din ng porridge. Pero, ayun, yung sa porridge, kinakain sa umaga, night nurse ang nagpe-prepare nun. So kapag matagal na kayo sa Finland, pag graduate na kayo, kayo na yung gagawa na lalo kapag nag-night duty na kayo. So ipe-prepare nyo yun, pati yung pagkakain, yung pag-prepare ng bread. So yung uso din dito yung tinatawag niya na boilay pa. So yung mga tinapay, yung mga wheat bread, yung mga rye bread, lalagyan nyo na ng margarine, butter, and lalagyan nyo ng palaman. Usually, ang palaman dito is ham and cheese. So, minsan, magkapatong ham and cheese, minsan cheese lang, minsan ham lang, minsan wala. So, ayun. So, minsan din kapag may birthday yung, for example, yung resident or may special occasion, yung mga nurses din, nagpe-prepare ng ano tag dito, ng mga cake, ng mga bread, nagbe-bake din sila ng cookies. So, ayun. Pero yung mga main meal na for lunch, for example, for paimalinen, yung sa dinner. So, meron silang kapartner yung mga company and yung mga branch na parang catering company. Tapos, i-deliver doon sa branch na yon o ito, usually kapag weekdays, day before, dumarating na or hindi, during that day, before lunch, dumarating yun ng mainit and mine-measure ng nurse yun kasama sa hygiene pass na exam yun. So, mine-measure nyo yung temperature ng food na ipe-prepare nyo. Lalo yung sa lunch, kailangan mainit pa siya kasi galing delivery siya eh. So, ready to eat na siya. So, darating yan mga 11 or mga ganun bago pa lunch na. Tapos, yung kaivalina naman, darating yon na malamig, pero prepared na. Nasa malalaking container na aluminum yun. Tapos, ino-oven. So, ayun. Yung, ang tawag yun, paano nyo naman malalaman kung ano ipe-prepare nyo ng mga pagkain? Even yung mga puro, yung mga porridge, may iba't iba pa silang mga klase ng mga porridge dito. So, meron yan tinatawag na yung menu for the week, ganyan. Yung Robokalista. So, doon nyo i-base kung ano ba i-prepare nyo na pagkain. Or ano ba yung expected nyo na darating during that day. Kasi minsan nagtatanong yung mga matatatanda na ano ba yung pagkain today, ganyan. Minsan ayaw nila kumain kasi ayaw nila yung food. Parang ganon. Tapos, ano pa ba? Ito, hindi ko alam kung importante. Kasi, nung bago ako, parang medyo na-offend ako kasi, ano tawag to? Di ba tayo mga Asian, mga Pilipino, kumakain tayo ng kutsara tinidor. Yan, chopsticks, ganyan. Pero hindi ba kutsara tinidor?
So, nung nagpe-prepare ng pagkain, so naka-prepare na yung pagkain, tapos yung mga nurses parang pupunta sa kitchen o kukuhanin mo yung pagkain ni ganito, tapos dadalhin mo sa kanya sa lamesa. So, ang nilagay ko lang doon sa tray is spoon and fork. Tapos, sinabihan ako nung local ko na katrabaho, sabi, bakit walang knife daw yung nilagay ko sa ano? Wala daw knife yung nilagay ko doon sa tray. Sabi ko sabi niya, ano kami dito, kumakain kami ng, gumagamit kami dito ng knife and fork. Parang ganun. Sabi ko, oh, sorry naman. Sorry naman. Yun, remember na knife and fork ang ginagamit nila dito pangkain. Unless, syempre, kapag ang tawag dito, sosemainin, yung mga blended food para doon sa mga may dysphagia, yung mga ganyan. So, ayan. Knife and fork, don't forget. And ang daming may allergies dito sa Finland. Uso ang lactose intolerant and gluten-free na mga diet dito. So, ang kinagulat ko rin before is gatas. Mahilig sila sa gatas kasama ng lunch ha. Kasama ng lunch, iniinom nila na inumin is milk. So, nagmi-milk sila ng breakfast, nagmi-milk sila ng lunch, nagmi-milk sila ng dinner. So, yun yung parang pinakatubig nila. And mahilig sila sa juice. Ayan. So, doon sa mga bago, be careful kapag magbibigay kayo ng pagkain. So, matatandaan nyo naman kung sino na later on, kung sino yung may kanya-kanyang diet na kung ano man. Kasi, yung nursing home is pang matagalan sila doon eh. So, parang doon na sila nakatira and doon na sila naghihintay ng last stage ng buhay nila. So, yun yung sad part naman sa nursing home. So, parang, ayun, naghihintay na lang sila doon. Sad. And, ano pa ba? Pati yung sa kitchen, ayan, pati yung pagdi-dishwash. Sino pa ba yung, ano dyan? Ang tag dito? O basta yun, basta yung pati yung pagdi-dishwash, parang, lalo sa mga nursing assistant. Parang sila expected nila, ikaw ang gagawa nung kasi nursing assistant ka. And, ang tawag dito, usually hindi nyo naman hugasan ng mano-mano yung mga pinggan. May malalaki naman yung mga dishwashing na mga machine, lalo kapag yung mga malalaking branch ng mga nursing home, yung pang mga maramihan ng mga residente, pag mga 30. So, meron niya, malalaki ang dishwashing niya. Tapos, yung sa mga ibang branch naman, yung ano lang, yung parang dishwashing na nasa ilalim ng sink. So, ayun. So, hindi naman kayo maghuhugas manually, pero ayun, pero yung paglalagay ng mga plates, ng mga urungin sa, ang tawag dito, sa dishwashing is responsibility ng nurses. Ayun, bukod dun sa paghugas ng pinggan, kayo din ang maglalaba. Yes po, nurses po ang naglalaba sa mga nursing home. Be careful kasi nasa cold country po tayo. So mostly yung mga damit ng pasyente, yung mga kumot is made out of wool. So yung mga wool po, sineset natin yan sa washing machine. Ako personally po, hindi ko alam before nung bago ko dito. Even my clothes na nilabang ko sa washing machine na wool, ang tawag dito, hanggang 20 to 30 na po ang maximum ng ng temperature ng washing machine na isa-set nyo kapag wool ang lalaban nyo. And usually yung mga wool, sineseparate yan. Tapos, yun lang yung isasalang mo doon. To be safe, 20 degrees lang nyo isa-set and iset nyo siya as yung hand wash. So, hindi niya talaga yung pagugulong sa loob ng washing machine yung wool kasi mahal po ang wool dito and yung mga gamit ng mga European sa mga lokal mga residente, mga mahal. So nangyari na before, may mga nagsasalang ng damit na wool in high temp. Tapos lumiliit. As in lumiliit, nagsishrink talaga sila, yung mga kumot na malalaki biglang ganun na lang kaliit. Ang mamahal no, pati yung mga blouse, yung mga sweater na made of wool, biglang nalaban sa high temp, biglang ganun na lang kaliliit. Ganun din yung nangyari before kasi ako parang hindi ko alam.
So, isinalang ko din ng parang 40 degrees yata yung ano ko, yung sinet ko, no. Tapos nagulat ako paglabas ko, ang late na nung damit ko. So, be careful sa ganun, lalo pag nakita ng nurses na kayo yung, nung mga kasamahan nyo na kayo yung gumawa nun, and pwede kayong singilin nun, pwede kayong sabi, pag nagreklamo yung relatives, yung matanda, yung mga resident, lalo yung mga relatives, ang tatapang niyan. Ang tawag dito, pwede kayong singilin yan, lalo kung may nakakita na kayo nagsalang doon, tas mali yung pagkakasalang nyo. Ayun. Trabaho din ng nurses yan sa nursing home. So, pati yung pagtitiklop, ganyan. Pero may mga branch ako na napasukan doon sa Hamelina and nung nasa KMERB na ako. Pero nung bago ako sa KMERB, wala pa kasi pioneer, isa ako sa pioneer doon sa bagong branch doon eh. So, nung lumipat ako doon, bagong bukas pa lang yung nursing home. So, konti pa lang yung residente doon and konti pa lang yung nurses. So, kami lang gumagawa talaga totally lahat. Pero nung dumami na yung residente na puno na yung nursing home, kumuha na sila ng dishwasher and yung tagalaba. Ayun. Pero nung wala sila, nurses ang gumagawa noon. Tapos, ano pa ba? Yung pagtatapon ng basura, ito nung first week ko din, unang week ko din sa trabaho, naawa din ako sa sarili ko. Parang, bit-bit ko yung basura sa labas, parang maiyak-iyak ako pa. Ganito na makakababa yung trabaho ko, parang tagatapon ako ng basura. So, later on, nakita ko, hindi naman pala, parang talagang lahat, ang tawag dito, lahat naman ng nurses gumagawa nun, even yung mga practical nurse, sila yung nagliligpit ng mga basura, yung pinagpalitan ng diaper. Syempre, may mga cart yan din eh, na kami na ginagamit. So, isang cart is para doon sa mga clothes, isang part para doon sa basura. So, kapag kayo amo toilet, dala-dala nyo yung cart, tapos kapag diretso na doon yung maruming damit, tsaka yung basura. So, kayo din magsesegregate and magtatapon. So, huwag kayong ma-offend kapag pinagtapon kayo ng basura kasi kasama sa part po ng trabaho natin yon and part nung nurse. Although may cleaner naman sa mga nursing home, pero ayun. Kapag afternoon shift na, ayun, kapag mga 8 o'clock na, wala na yung cleaner. So, yung mga pinagpalitan ng diaper ng hapon, syempre, ang magliligpit na nun is yung nurses. So, ayun po. So, parang nabanggit ko na yata lahat eh. Ano pa ba? So, yung staffing is sa 8 AM shift. Usually, mas marami ang staffing sa morning shift kasi sa morning nagpapaligo. So, sa PM, minsan dinadagdag nila yung PM shift. Depende sa sistema ng nursing home kung meron silang pasaw na routine every afternoon. So, during that time, syempre, doon maliligo yung mga residente. So, marami ring trabaho sa hapon. Tapos, sa night shift, usually isa lang talaga. So, yate nakapag-dalawa. So, usually talaga isa lang ang nurse sa gabi and ito yung practical nurse or yung practical nursing student na may permit na sa medications. Yung mga nursing assistant hindi po allowed mag-night shift kasi wala kayong medication permit. So, sa night shift, kailangan may medication permit ang mga nagjo-duty. So, kapag pinag-duty kayo ng gabi, huwag kayong pumayag kasi sabihin nyo bawal yan. Hindi yan sa batas. Bawal yan sa batas. Hindi yun allowed. So, bago ko po i-end yung vlog natin, feeling ko nasabi ko na yung lahat ng naaalala ko po. Kasi 4 years na nang wala sa nursing home. So, during that time, ngayong more than 4 years na nasa ospital na ako the whole time. So, isang story na lang kung gusto niyo pang makinig sa aking storya. Ang tawag dito? Ayun yan, nung bago ako sa nursing home, so naiwan ko palang bukas hindi ko matandaan kung naiwan kong bukas yung pinto nung residente habang hinahandle ko. Tapos, normal lang na hinahandle ko yung matanda, ganyan, nakikipag-usap ako, tapos nagpapalit ng diaper, pinalakad, ganyan. Tapos nung natapos ko na yung morning routine, tatandaan ko morning shift to eh. So natapos ko na yung morning routine, palabas kami ng kwarto, nagulat ako, yung isang nurse pala naka-duty ko, nakatayo lang siya the whole time sa pintuan, pinapakinggan at pinapanood yung ginagawa ko. So parang,
hindi ko alam kung tapos, ayun nga, lumabas kami, nakita ko nakatayo lang siya, pinapanood ako. Tapos after ko nagawa yung pumapalakpak siyang ganyan. Tapos parang ako, parang nagulat ako, parang that moment, parang, ay, ba't pumapalakpak? Parang yung nag-reaction nung time na yun, parang napangiti na lang ako. Pero later on, nung na-realize ko na, parang iniisip ko yung situation, parang, oh my God, parang grabe nakatayo doon, pinapanood lang ako. Parang ano yung purpose niya? As in, hindi ko siya narinig, wala siya sinasabi, na parang pinapanood lang ako behind my back. Parang ano yung purpose niya? Kung tama ba yung ginagawa ko, nagsasalita ba? Basta hindi ko na alam, pero sana maging lesson kasi ayun na be careful sa mga ginagawa ninyo kasi hindi nyo alam, lalo pag mga bago kayo sa mga Pilipino po na bago, be careful kasi hindi nyo alam na may ganyan. So, ang mga mata niya nasa inyo. Sinusundan talaga kayo niyan. And, ayun. Be careful na lang and alam ko naman yung mga Pilipino na parating dito, lagi naman din ginagawa yung best. And lagi naman tayong friendly. So, and masipag, walang tanong doon. So, yung mga mag-start pa lang, parang may mga nag-comment dun sa una kong vlog na parating na April. And sa mga parating pa lang in the near future, in the next few months, welcome and embrace the language. Ito yung lagi ko pong sinasabi sa mga nakikilala ko na mga Pilipino na papunta dito. Embrace the language. Language po ang buhay natin dito. And for your own safety, lalo sa mga nursing field, kahit makarating na po kayo dito, learn as much language as you can. So, ayan po ang ma-advise ko. And magiging madali din ang buhay kapag kapag natutunan nyo na yung language. Ayan. Kung po kayong tanong na hindi ko na nabanggit, ay ano tayo, kung meron pa po kayong tanong tapos hindi ko pa nabanggit dito sa first 2 parts po ng vlog ko about nursing home, tatry po natin gumawa pa ng part 3. And or isisingit ko doon sa mga iba kong vlog. Ayan. Thank you so much po. And thank you so much guys for watching. And thank you for subscribing. And sa mga magsusubscribe pa lang po. Maraming salamat po. And welcome to Finland sa mga parating po dito. And thank you so much guys. Thank you for watching. Bye! See you again.